Maayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad nga gitagaan niya kita o padayon nga oportunidad nga makahimo niini pribilehiyo tungod kay anaa ang maayong nga kondisyon sa ataan nga palibot sa panahon o even ang ataan nga mga kailangan o mga galamiton. O niini karong higayon ato nga itugyan atong buluhaton diha sa atong Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Gamahanan og dalaygon nga Dios, salamat yun kaayo sa oportunidad na usab nga gitugot nimo nga kami maka-approach diha sa imo nga throne of grace. Salamat o Dios sa oportunidad nga makabasa ka sa imong pulong, makapamalandong o Dios og sa diin kami padayon nga matudloan, magiyahan o madasig, makorek or ma-challenge Ginoo sa pagkinabuhi nga magasubay gayo diha sa imong balaang kabubuton. Panalangini o Dios ang padayon imong buluhaton, hinaot pang imong balaan nga pulong o ang balaan nga espiritu magapanglihok nga ni sa matag usa ka namo. This I pray in Jesus name. Amen. Dalaygon yun ang ato nga Ginoo tungod kay nagahatag siya kanato kanunay sa mga oportunidad o sama niini makapadayon kita sa pagpamalandong diha sa pulong sa ato nga Ginoo. O niini karong higayon, ining adlaw magahisgot kita mahitungod sa padayon sa mga pagpangamuyo, no? What if our prayers delayed or not granted? Di man nato ma-deny, no? Di nato malimod or di nato malikayan nga sa atong pagkinabuhi there are times nga naatay pangayoon sa Ginoo, naatay handumon diya sa Ginoo, pero naay mga panahon nga di niya i-grant, no? O maybe some of our requests mga gipangayo sa Ginoo seems dugay, no? But mao kana siya ang realidad nga nagakahitabo sa atong kinabuhi. But kumusta man? What if naatay gipangamuyo o giampuan, gihangyo diya sa Ginoo pero kaya dugay kaya nag-abot or wala gyud gi-grant sa Ginoo, dili gyud niya gihatag sa ato ang atong gipangamuyo, no? O kani karon sa atong pagpamlano aniya kita sa part 6 sa common questions about prayer, ha? O mao kini siya ang ika-unom na atong gisgutan karon. Kita siguro, no, ikaw karon nagapaminaw, naatay sarili usab nga mga conviction concerning niini, but atong hinumdumon sa ato ang pagatuon karon sa panahon nga kita nagapangamuyo sa Ginoo, sa panahon nga delayed, it seems delayed ang answer sa Ginoo, or maybe dili gyud niya gihatag ang atong gipangayo, ha? So naatay makita nato din sa atong pagpamalandong naalang tay duha ka mga choices, either to desist or to persist sa ato ang mga pagpangamuyo, ha? Duha lang na padulungan, padayon tag pangamuyo, padayon ta ampo hulat o undangon nato, ha? So mao lang na siya duha ka option with regard niining klase nga hilisgutan nga atong gisgutan karon. Ato makita kana igala sa mga examples gikan sa balaan nga kasulatan. Una nga ato makita dinhi si Apostle Pablo, no? Si Paul naga-pray siya 3 times that his thorn in the flesh be removed. Now, kung nakabasa ka sa writings sa New Testament, ato makaplagan nga naay panahon nga si Apostol Pablo naka-undergo siya og balatian siyahang lawas o gitawag kana og sumala sa uban mga Bible scholars nga naa siya naging kanseros, no? Ang iyang part sa iyang body gumikan sa mga pagbugbog, mga siguro mga na-experience niya nga mga persecutions, nabugbog siya o napabayaan, wala kay maatiman, gumikan kay grabe ang iyang concentration, grabe iyang focus
Ah, siguro ato makita nga si Pablo sugot na lang siya mag-unsa ang iyang kahimtangan physically. The only thing nga gusto niya ma-fulfill ang trabaho niya sa pagwali. And maybe because of that experience, mga na-experience niya sa iyang pagkinabuhi, nagkaroon siya, naka-acquired siya og sakit. Og kini nga sakit nga iyang gibati karon, iyang giampuan, sumala pa sa mabasa na to, nga 3 times giampuan niya nga kini kuhaon, mawala, maayo gikan kaniya. Pero ato makita nga wala siya grant sa Ginoo. Ato makita sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 9 nagingon, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." So ato makita dinhi nga gisulat yun niya sa 2 Corinthians, makabalo ang mga Kristohanon sa Korinto kung unsa ang iyang personal nga experience with regard padayon sa pangalagad niya diya sa Ginoo, o the moment nga naa siya gipangayo sa Ginoo, serious nga pangayo nga ayuhon ang iyang sakit, pero wala gi-grant sa Ginoo. Despite nga siya makonsider na to nga duol yun sa dughan sa Ginoo, kay usa siya sa mga apostoles nga gisugo sa Ginoo sa iyang trabaho. Pero ingon siya dinhi, ang Ginoo nag-ingon sa iya, "My grace is sufficient for thee." But pasabot, wala gihatag ang iyang request sa Ginoo, kay gusto sa Dios, of course, nga ang iyang dependence, ang iyang trust dili mo wala diha kaniya. So it may be nga kung grant sa Ginoo, naapoy lahi nga effect ngadto sa kinabuhi ni Pablo. The Lord denied his request, and Paul indicates that he desisted from praying this prayer after that. So pasabot ingon siya 3 times iyang yung gidutan sa pagampo nga kuhaon ang iyang balatian nga naa siyang panlawas. Pero ang tubag sa Ginoo, "My grace is sufficient for thee." Kay di mali ang akong gahom ma-establish, malig-on, much more kung luya ka. So ato makita din higala nga after that na-confirm niya nga di nga dihatag sa Ginoo, nagundang siya og ampo. Nahitabo ka na sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Mo kada siya. And that was for the sake of the kingdom. Pride on the part of this great church planter would have been disastrous. So ato makita ang probability nga kung gi-grant to sa Ginoo, wa gid siya gibati siyang physical nga bahin, so makapatuyang siya og panghambog, May tendency mao gid ang probability nga maging boastful si Pablo, gumikan kay naa siya'y talagsaon kay nga experience with God while nagapangalagad siya sa Ginoo. O ang iyang mga na-experience, dili yun ordinary nga mga experiences. Kung basahon na to sa iyang pagkinabuhi, sa iyang mga na-experience, daghan kay siya gipangsulti nga wala ma-experience sa uban pod nga mga apostoles. Mao kana siya. O ang probability is gidependsaan siya sa Ginoo nga dili siya maging hambugiro, dili siya maging boastful, maging pabilid siya, maging humble because of that infirmity. Mao kana siya to makita. Ikaduha nga example makita nato si Daniel in the Old Testament. Daniel prayed in morning and persisted for 3 weeks. So ato makita dinhi ang consistency sa iyang prayer until such time nga nadawat niya ang tubag or kanang ginatawag nato ba nga gi-grant sa Ginoo iyang request, na abot ang answer sa iyang pag-grant sa Ginoo sa iyang pangamuyo. Mao si Daniel. Og ato ka na makita igala din Daniel chapter 10 verse
12 ato makita, don't be afraid, Daniel, he told me, because from the first day that you committed yourself to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. I've come in answer to your prayers. So ato makita nga ang angel nga nagdala sa tubag ngadto sa request ni Daniel sa iyang gipangayo sa Ginoo, ato makita nga nag-answer ang Ginoo, nag-grant ang Ginoo, pero naay mga abarya, no? Nagakitabo along the way. Samtang ang angel nga gisugo sa Ginoo nagadala sa tubag. Pero ato makita dinhi nga ang sumala sa pulong sa Ginoo nga from the first day sa diha nga ming ampo si Daniel, sa diha nga ning dangop si Daniel diha sa Ginoo, ng hangyo diha sa Ginoo, that day ang Dios nagapadala dayon siyang tubag. The only thing na ay nahitabo nga delay gumikan sa mga situation sumala pa sa asoy o gisugilon sa angel. At this point, Daniel had been fasting and praying for 3 weeks. He persisted, and there resulted a mighty and terrifying vision. So ato makita nga ang gipangayo ni Daniel gitubag yun sa Ginoo, gipakita sa Ginoo sa iya. So si Daniel nagaampo siya for 3 weeks. Suppose ang answer sa iyang prayer at diha pagyud sa first day, sa adihang iampo si Daniel, gitubag na dayon siya, gi-answer na daan sa Ginoo yang gi-grant na sa Ginoo. The only thing na abarya sa a blessing na nagapadulong kay Daniel. These two mighty men of God from both Old and New Covenant were so in tune with God that they knew when to persist and when to desist from praying. Okay? So makita nato dinhi nga kining duha ka ehemplo gikan sa daang tugon sa bagong tugon. Makita nato nga maalamon sila, maka discern sila kung ang Ginoo ba naga-grant or wala, dili mo grant sa ilang prayer. So si Pablo, na-discern niya, nasabtan niya, nga di gyud ihatag ni pangmayo, ni undang siya ampo. Okay? Si Daniel, do nga gi-answer siya sa Ginoo, pero na-delayed ang answer, ang pag-grant, na-delayed ang fulfillment sa iyang ipangayo, ato makita nga padayon siya nag-ampo, nag-persist siya sa iyahang pagpangamuyo. Ikatulo, gala, we also must approach prayer with a willingness to accept God's actions with humility regardless of our personal preferences. So, sa atua karon personally, ado naman po kitay tagsa-tagsa ka unique nga pakigrelasyon diya sa Ginoo. Pareho ta nakaangkon og panalangin from God, pero naatay lahi nga experiensya with our God. Pero atong makita, makuhaan og lesson ang kinabuhi nining mga alagad sa Ginoo nga nag-una kanato nga ato makita ang willingness na kini pod dapat ma-develop ng istong kinabuhi. Willingness to accept unsa ang mga actions o buhaton sa Ginoo. I-accept siya, dawaton siya with humbleness sa kasing-kasing. Now, no doubt, atong mabasa po din niya, atong makita ang experience po ni Zacarias uban kay Elizabeth nga dugay na kaayo nagapangamuyo sa Ginoo, o gitubag man pero medyo dugay gyud, no? Delayed. Ato makita, no, that sa kinabuhi niya nga long ago na accept na nila for most probably ang verdict
ang tubag sa Ginoo nga no. Okay, so noon kayo nga ang ilang ipangayo ani ni Zacarias ug Elizabeth na ngayon sila sa Ginoo anak, o most probably pila ka how many years na tigulang na lang si Elizabeth wa pang gyud gihatag ang iyang gipangayo, pero wala nawala ilahang paglaom, wala nawala ilahang trust sa Ginoo. When they prayed for a child, for they remained God's choice. Even in their old age, they had not disqualified themselves with bitter resentment. Now, ato makita din nga do nga medyo lisod kayong experience ni Zacarias o Elizabeth, kaya ang ipangayo nila sa Ginoo is anak, magkaroon silang anak. Unya karon natigulang na lang sila. Natigulang na wag yun gihatag. So kung dili sila lig-on sa ilang pagtuo, ilang trust sa Ginoo, kuan pa naga-wave pa ako'y posible nga digid na madawatan ang ilang gipangayo, no? Pero ato makita nga despite dugay kaayong tubag sa Ginoo, delayed kayo sa tawhanon nga panlantaw, pero wala nila gi-maintain nila, giatiman nila ang ilahang kaugalingon, ilang connection sa Ginoo, ug wala sila na natawag na to, wala na disqualified sila sa pag-grant sa Ginoo. Wala nilang gihugaw-hugawan ilang kinabuhi, wala nilang gidaot ang ilang pagkinabuhi with God. Gasunod lang yapon sila bisan nga medyo I believe nga medyo naa sila yung mga suffering, no? Nga samtang naghulat niini kay kabalo kamagala sa mga Hudiyo, pag wala gani anak sa ilang panahon sa ilang panahon sa ilahang culture, pag ang pamilya magtiayon gani dili tagag anak sa Ginoo, ang ilahang interpretasyon, ilang pagsabot niya na is gitunglo kana nga magtiayon. Mao na sa ilahang panahon. Pero ato makita din nga wala na nikang si Zacarias o si Elizabeth. Bisan na gulang na kay sila, pero naabtan yun nila, no? Nadawat yun nila ang exact time nga gihatag sa Ginoo nga makaanak sila. Okay? So mao kana siya ato makita din sa Luke chapter 1 verse 13 nga siya. But the angel said unto him, Fear not, Zacarias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Okay? So ato makita at God's perfect time. Usahay magod ang atong time, perfect time na to. Dili mo ang perfect time sa Ginoo. Pero kung mahulat yun nato ang kabubuton yun sa Ginoo, ang iyang perfect time, kuan gyud mo nang giingon pa nga wala kay dapat huna-hunaon na. Kay moabot ka na according yun, exactly, perfectly sa kabubuton o timing nga iya sa Ginoo. So ato makita na fulfill yun. Dili lang ang desire ni Elizabeth o ni Zacarias, but ang plan po sa Ginoo na fulfill po kay si John mao man ni ang agaw ni Jesus Christ nga mo'y nagbaptize po kaniya. This was a long delay kung atong tan-awon, tungtunan, and yet they were both righteous in the sight of God. Ang ilang pagkinabuhi gi-maintain yun nila nga nagsunod sila according yun sa pagbulutan sa Ginoo. So walay samik nga klaseng pagkinabuhi. According to Luke chapter 1 verse 6 ingon siya, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. But pasabot, carefully nag-follow sila sa pulong o sa gi-command sa Ginoo sa ilaha. Until such time, bisang natigulang na sila, pero padayon silang nagsunod, wala mo wala nila buhii ang pagsunod diha sa Ginoo. And their experience is a life option for us believers today, who have not lost faith when answers seems long delayed. Siguro sa imong kinabuhi karon higala naa jud kay gipangayo nga dugay na jud kang nagampo nya. Siguro basi nibati na ka na pulaan nga nagampo,
niya na hopeless na ka, no? Pero kung kana nga gipangayo nimo higala, kung nabilong kana sa giingon sa Ginoo nga wait, so just continue on praying. Pero kung na-confirm nimo nga dili gid ni ihatag siguro sa Ginoo, na convicted ka, na convince ka na nga dili gid niya ihatag ni, dili gid niya i-grant, maybe imo na lang ko anon nga Lord, basig makadaot ra pud noon sa kuha na pag imong ihatag, so be it, no? Ang atong character, ang atong kinaiya, mao ang importante nga gina-develop pod sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Pareha bitaw sa usa ka tawo pag naay pangayoon, pag diihatag masuko, no? So ang Ginoo gusto siya ma-develop ang atong willingness, ang atong humility diha sa iyang atubangan. Pag natay pangayoon sa Ginoo wa niya gihatag, okay lang, padayon, walay na usab sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung natay gipangayo gi-grant sa Ginoo, padayon pod, dapat dili ka mausab sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mao nang bantayan na nigala. Once nga i-grant ang imuhang atong request sa Ginoo, may tendency basi mapalayo ka sa Ginoo, mukang aka, mawala na hinuon ka sa pag-alagad sa Ginoo, delikado na siya. Dili na tinuod nga blessing, nahimo ng curse sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Therefore, dapat maging mabinantayon ang matag usa, no? God himself allowed delays. As in the case of Zacchaeus, sometimes he allows evil forces to delay. As in Daniel's situation, sometimes the answer is no, as in the case of Paul. So ato makita ang mga example sigala sa balaang kasulatan from both Old and New Testament. Sa life ni Daniel, makita na to nga gi-answer sa Ginoo pero nadugay ang tubag, dugay na abot pero gitubag gihatag sa Ginoo. Pero nakahulat si Daniel, padayon siya nagampo, no? Sa time ni Zacchaeus ug ni Elizabeth, dili lang 3 weeks ang delayed, but long delay. Years ang kwintada. Kaya nga naman, nangatigulang na lang sila. Dili, given siya Pag magminyo gani kung naay magminyo, gawas lang kung tigulang na gyud nagaminyo, pero kasagaran sa magminyo igala, ana ang gyud sa batanon pang Panginoon. Most ang natural nga kaminyoon. So gikan ato nga paggaminyo nila, how many years anto natigulang sila wala gihatag ang ilang gipangayo nga anak. So ato makita igala nga naay dali nga delayed, naapoy dugay kay nga delayed, pero ihatag yapon sa Ginoo. Pero makita na to ang karakter sa nagampo. Diha paano lang ihulat ang hangtod nga na-fulfill ang hangyo nila sa Ginoo. Then sa life pod ni Paul, nga nag-ingon jud ang Ginoo, dili. So si Pablo wala na suko, wala siya nang luod sa Ginoo, padayon siya nag-serve kay God, even though nga ang iyahang sakit wala gikuha sa Ginoo. So nagidawat ka na ni Pablo. Those qualities most likely to suffer in our character today during a delay are faith, patience, endurance, joy, and humble acceptance. So ang concern sa Ginoo sa atong prayer life na ay mga panahon, concern niya ang atong character. Unsa ta pangayo, kana bang yung pagmangayo ta di ta mosugot pag muingon ang Ginoo nga no? Hinumdumon nato igala every now and then sa atong kinabuhi, naa sa Dios ang authority. Mangayo ta, magampo ta, pag moingon ang Ginoo nga hulat, hulat. Pag moingon ang Ginoo nga dili, dili. So dapat ang atong character, atong kinaiya, dili ma-change toward Him, no? Diha sa atong Ginoo. And we must guard against this loss, realizing that even delays can work out for our good. Hinumdumon na to nga even ang hulat sa Ginoo para sa tuwa nagatabang nga ma-fulfill ang perfect will
and plan of God sa atong kinabuhi. Ha? Kanang makinabuhi na to ang ingon pa sa Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ha? So ingon siya, ang tanang butang gigamit sa Ginoo, gi-allow sa Ginoo for our good and for His own purpose. Naa siya plano o ang iyang mga plano pod makaayo para sa recipient sa iyang mga plano. Higala hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo nagpanalangin kanato karon. What if our prayers delayed or not granted? Kumusta ka? Kumusta ako? Kumusta kitang tanan higala? Sa panahon nga natin giampo, nga dugay kaayo ang pag-grant sa Ginoo or dili ihatag sa Ginoo. Kumusta ang atong character toward God? May God bless His word.